tayo ha? Saan tayo? Sige, People's Initiative. As the first clear attempt of the administration? Ano? Ayaw nga niya, di ba? Diba? Natutwist, ito yung sasabi ko sa inyo, minsan natutwist yung facts eh. To shut down the chance of the Duterte family in the upcoming 20... Imagine mo mga Chris, nagsabi nito, siya no? She said eh. So kung she said, si Marcos siya na, I mean. So ibig mo sabihin, ang concern mo lang talaga ay pagtakbo ng Duterte sa 2028? Yung hearing na yan para dito sa mga Duterte sa pagtakbo sa 2028? Samantalang sinabi nga natin yung charter change hindi priority ng kapatid mo. Ni PBBM, hindi priority ni PBBM. Kaya nga yung kaibigan mong si Robin Padilla, di ba nalungkot dahil hindi priority ng Pangulo? Ay grabe talaga si Senator Amy. The very first clear attempt to bring down the Dutertes was the PI, which should serve as a prelude to the revision of the political provisions in the Constitution. Political! O ito, definitely, kasinungalingan ito mga kaklit. Kasinungalingan yung political. Unang-una, ang gusto ni Richard Gomez, ni Robin Padilla, economic provisions. Diba? Tapos may binago ngayon si may gustong idagdag to si doon ba yun? Sa provision ng Constitution, may binagdag siya sa mga terms na dapat nakalimutan ko, ang Pangulo ba is 4-4? Tama ba? Para meron siyang ganun eh. Pinansin ba yun? Hindi. Hindi. So, paano political provisions to? Again, for the Dutertes na naman. So, yung hearing niya for the Duterte talaga. Bakit? Iyon yung namumutawi sa bibig niya eh. Diba? Ano to? Really not to make a law? But to protect the Duterte for the 2028 elections? I'm just asking mga kaklira. Sa bibig niya nanggagaling ito, sa sulat niya. Sa speech niya tato eh. Sa statements niya. When the PI failed, the administration scrambled to destroy the Duterte name and to remove the family patriarch. My gosh, Senator Amy, wala kang concern doon sa mga nag-file na Filipinos? Mismo si Senator Drilon, umamin, panahon ni Pangulong Duterte, hindi talaga umandar yung hustisya pabor dito sa, in relation to the EJK. Yan tanong ko, meron ba Senator Amy nakasuhan? Nakasuhan ba Senator Bato? Siyempre, kaibigan mo yun, hindi mo yung papakasuhan. Yun tingin ko Yun lang yung tingin ko. Sana mali. Sana mali ako. Diba? Hindi ko sasabing tama ako. It's just an opinion. Pero sana mali ako. Paano yung mato? Paano si BP Sara kung kakasuhan nga? Pagtatanggol mo? Diba? So yan, now. Ayan ayan pa Since VP Sara was still a threat in 2028 even without FPRD, the House of Representatives conducted investigation on the OVP's confidential funds and eventually impeached her. So mali ba ang pag-investigate? Bakit ikaw na senador, hindi mo mapatanong itong confidential funds kung saan madala? Hindi ba dapat concern mo rin yan kasi pondo yan? Diba? Dapat naman lahat, pati tayo, kahit hindi tayo senador, mga kaklit, Pilipino tayo, dapat concern tayo dyan sa pondo na yan. Diba? So, ito. Dito tayo papasok ngayon mga klira. Sabi niya, Senator Marcos also cited the documents entitled Need Election Final Campaign Sprint Action Plan by the Lakas CMD as one of the pieces of evidence that will support the claims that the arrest and turnover of the Duterte to the ICC was politically motivated. Unang-una, she was referring to Oplan Horus, mga kakmin. Itong nagbigay sa kanya, tanong ko sa inyo,
Yung nagbigay sa kanya ng dokumentong to, pinaupo niya ba sa hearing to certify, to authenticate this? Sa korte, mga kaklir, sa totoo lang, although sabihin natin hindi yan korte, but still, there's a need to authenticate that document bago mo gamitin. Alam mo yung mga text, mga email, kasi ano yan, tawag ito, electronic evidence, kailan authenticated yan? Kung kanino galing, ito yan mga kaklir, kung kanino galing, sino ang magsasubmit, i-prove mo na authenticated yan. O i-prove no, authentic yan. Saan galing yan? So tanong ko, dinescribe niya to, sinabi niya, Oplan Horas. Ito, sabi niya, in the portion of the action, how to attack, ano ba yun? How to attack various government agencies, including PNP, House of Representatives, work with former Trillanes, OMG. Sino nagbigay nito? Bakit hindi na-authenticate? Diba? So it's importante na magbibigay ka ng ebidensya. Diba? Dapat verified. Authenticated. Kung sino nagbigay niyan, iupo mo. Paano niyo nakuha yan? Dami pa namang fake news ngayon, mga kaklir. Okay, itong history. Itong history, baka makalimutan nyo. Ito ang history ni Senator Amy na gumamit siya ng bogus documents. Ayan. Bogus to, kung nagawa niya to, na magdala ng bogus documents, fake documents sa kanyang sariling hearing, magagawa niya ba ulit? Kaya dapat, kapag nakapagbigay si Senator Amy ng bogus documents, dapat i-authenticate yun na lahat. Yung mga document na ipipresente niya sa Senado dahil kilala na siya sa pagdadala ng isang fake document sa Senado. Okay, tingnan natin. Ito What's your source for the document na DOJ na sinabi ni... Ayun, sabi nila, peke, hindi namang mahalagang dokumento yun. Even if mahalaga, hindi mahalaga, i-prove mo na totoo. So kung nakagawa ka na minsan ng pagdala ng isang dokumento, kakayanin mo pa ba? Ganun ka pa ba katapang magbigay ng fake documents? Kaya ang tanong ko, buti na lang na-deny ng DOJ kasi galing sa DOJ eh. So at least nabigyan ng chance sa DOJ to say na hindi yan totoo. Nandun eh. Right there and then, di po amin yan. So napahiya siya doon. Ibig sabihin, fake documents, kumukuha ka lang pala sa taga-supply mo, tapos yung taga-supply mo, walang vetting. Diba? Walang vetting. Hindi na ba-verify? Sa paano tong Oplan Horas? Una, kanino mo gamit? Kaya nga, yan eh, bogus din yan eh. Sabi ni si Congressman Manix Dalipe,